Mula nang mahalal sa pagka-chairman, nagsunod-sunod na raw ang swerte ni Ronnie. Pero bukod sa kanyang mga negosyo, maging budget ng barangay, ginagawa raw niyang personal na bangko. Kakarampot na nga lang daw ang sweldo ng mga tanod. Kumakat ka pa raw, Kap? Monkey business mo sa barangay. Isasarado na ng tutok Tulfo. Kamot-saring reklamong pandaraya laban kay Kapitan Pineda, yan ang tinutukan namin. Mula sa mga proyektong umaapaw sa sulok ang presyo, hanggang sa mga infrastrukturang tila nailista na lang sa tubig. Pati sahod ng kanyang mga tanod, nakihati rin daw si Kap. Kung titignan mo, hindi man naabot ng nakita nyo po parang mga scrap lang yung mga bakal na ginamit doon. Pero doon sa nakita naming cost, yung gastusin ng talagang original project, talagang malaki man. Kung kukwentahin ang nakatala sa payroll na mula sa Commission on Audit, kada tanod ay nawawala ng 4,000 pisong kita sa loob ng isang taon. Kaya naman, umaabot sa mahigit 300,000 piso ang kabuang nawawala sa kita ng 80 tanod ng Barangay San Isidro sa taong 2009. At ito ay nadoble pa ng sumunod na taon. Sa sangasangang kalokohang ay pinupukol kay Kap, pinagtatakha ngayon ang kanyang biglang pagyaman. Kaya kung titignan mo yung lifestyle niya at saka yung honorarium niya, lubhang nakakapagduda. Kaya yung pondo ng barangay, sa kanya lang napupunta yung mga pondo. Mula sa pagiging tricycle driver, nakapundar agad si Kap ng isang Toyota Vios na 2009 model sa ikalawang taon ng kanyang panunungkulan. Ayon sa Statement of Assets and Liabilities ng Kapitan, ang kanyang sasakyan ay nagkakahalaga ng kulang-kulang 700,000 piso. Kasabay ng pagbili ng kanyang sasakyan ay ang pagpapatayo rin ng kanyang grocery store na tinatayang nagkakahalaga ng 250,000. Wow! Saan kaya nakapadyak ng swerte itong si Kap? Para sagutin ang mga aparatang sa kanya, nagpaunlak naman si Kapitan sa aming mga katanungan. Sa unang proyektong questionable ang mga materyales na pinagkagastusan, tila sablay na agad ang sagot ni Kap. Sir, nagpagawa ng welcome sign, tama po ba? Sir, nakaubos po talaga yun ng 85 na semento, 85 bags of cement. Saan? Sa welcome sign po natin. Bakit? Nakaano ba yung 85% nito? Kontrata kasi yun eh. Kontrata. Ang lagay hula-hula nyo lang ang dineklarang mahigit 80 sakong semento para sa arko. Pag ganun po ba, syempre po liquidation po yun, pinipirma nyo rin po, hindi nyo po na-check? Siyempre, sa dami ng bisan, sa dami ng pinipirma ko, hindi ko na binabasa lahat ng mga ano. Naku naman, Kap, di pwede yan. Basta-basta pirma lang gayong pondo ng barangay ang nakasalalay. Kasi po sir, nakalagay po sa liquidation, pinakuryentihan yung basketball court sa resettlement area. Kasi settlement yung nakalagay. Baka dito. Saan Yung po? pinaka-oriente namin dyan. Sa barrio. Pero sir, di ba po barrio po yan? Oo, baka nagkamali lang sa resettlement lang ang nailagay. Pero dito yung pinaka-oriente na. Kasi nagkakamali sila sa sulat eh. Mali-mali na ata itong si Kap. Hindi ba't kayo rin ang nagdeklara ng proyektong yan? ID, barangay clearance, business permit, naniningil po kayo. Matagal ko nang pinahinto dahil nireklamo nga ako eh. Ganun ba kanyo ka? Ano po itong nakuhanan ng aming kamera? Magdadaan po muna ako to. 200 po. Mukhang nalulusutan kayo ng inyong mga tauhan. Yung po nandun po sa liquidation, meron po kami sir nakita na nandun siya pero hindi po siya taga San Isidro. Paano po kaya nangyari yun? Transaction. Taga Barangay Santa Lucia po siya. Hindi, kasi yung isa sa ako po yan eh. Pagkalo siya sa ako po rin yun. Sir, di ba po may tinatag phase 2 saka phase 3? Taga phase 1 po siya, so Barangay Santa Lucia na raw po siya. Pangalan lang, pangalan niya, ganyan. Kasi marami naman tao dyan, pare-pareho yung pangalan eh. Sinig po namin yung perma niya, doon sa perma na nakalagay po doon sa liquidation, malayo nga naman po. Hindi ko alam yun. Akala nyo lang wala, pero meron. At ito po uli, ang ebidensyang pirmado nyo pa. Speechless naman si Kap tungkol sa sahod ng mga tanod. Doon ka lang sila sasagutin kasi hindi nila
maunawaan yung explanation ko. Kasi nasa kuha na yan eh. Na-audit na ako eh. So siguro ang kuha ng mag-explica. Sa akin, pag pinatawag na ako sa ombudsman, kami Nang tanungin ko ang kanyang instant na pag-asenso, katwiran ni Kap. Bayaw ko. Totoo yun, dati tricycle driver ako. Bakit? Wala na ba tayong mga karapatang umasenso? Kahit na nanunungkulan ka. Lahat naman ay may karapatang yumaman, basta tama lang ang pagkukunan. Sa patong-patong na isyong hindi ay paliwanag ni Kap at sa malaking pagkakautang niya sa kanilang mga sahod, isa lang ang naging desisyon ng mga tanod. Formal na sampahan ng reklamo si Chairman Ronnie Pineda. Paglabag ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corruption Practices ang posible niyang harapin na posibleng maging dahilan ng kanyang pagkakatanggal sa pwesto. Nakasalalay sa mga nakaupo sa pwesto kung paano ito gagamitin ang kaban ng bayan ng wasto at lahat ay magkakabenepisyo. Pero kung ang namumuno gagamitin lang ito sa pagsariling kaprikso, wala silang karapatang manatili sa pwesto. Sa isang barangay hall sa Santa Mesa, may kasiyahang nagaganap tuwing hapon. Ang mga kagawad ng barangay 629, Zone 63, nagtitipon-tipon sa barangay hall. Huling-huli sa aming kamera ang mga ayaw paawat sa pagsusugal. Habang nagkakasiyahan ang mga kagawad sa kanilang paglalaro, si Kapitan busy-busy din. Ang buong kwento ng barangay na mistulang may mini casino, tutukan sa susunod na Sabado. Mission ko ang sagutin, mapamaliit o malaking problema. Kaya mag-text o mag-email lang sa aming action line. Ako po si Erwin Tulfo at kami ang takbuhan ng mamamayang nasa katwiran. At ito ang tatak na totoong aksyon na sasagot sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo.